Jess, handa na po kaming makinig. Amen po. Paki-record po, Pastor Jess. Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang gabi pong muli sa inyo. Ako po ay nasa home base uli. Dumating na yung aking anak from Baguio. At salamat po sa Panginoon. So, bago po tayo magpasimula, i-announce ko lang po, next week po kasi wala po tayong meeting. Kasi meron po kaming seminar by September 10 at ako po yung speaker. Kaya ilalaan ko po yung mga panahon sa pag-aaral. So ayun po ay seminar ng mga pastors na dinadaluhan po mula sa iba't ibang bayan. Anyway, kung may video, isi-send ko po sa inyo para makapanood din kayo. Okay, so purihin po ang Panginoon. So, okay, prepare ko lang po yung aking PowerPoint. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Noong nakaraang linggo, tayo po ay nag-aral nung isang parable. Unang-unang parable na pinag-aralan natin yung the parable of the sower. Okay, so ang parable po ay isang short metaphorical narrative, and it was designed to disclose spiritual truths about the kingdom of God. Okay, so ganun po yung parable, ano? Metaphor po siya, hindi po siya, mga kwento po siyang mga short stories, mga kwentong nakikita natin sa ibabaw ng mundo, pero yung kanyang meaning is about the kingdom of God. Okay, so ang parable po, mga kapatid, ay ito po ay designed ng Panginoon to conceal yung truth doon sa mga unbeliever, and at the same time, i-reveal yung truth doon sa mga kanyang hinirang. Okay, so ibig sabihin, ang parable ay hindi mo basta-basta maiintindihan yan kahit ikaw edukado kang tao. Ito po ay nakakamtan lamang sa pamamagitan ng revelation and help of the Holy Spirit sa atin. Okay, so through parable, napakarami pong mga parables ng Panginoong Yesus. So sa pamamagitan po ng mga parable, we are able to see beyond yung mga bagay na hindi nakikita ng isang normal na tao. Sapagkat God allowed us to see the reality sa pamamagitan ng through the eyes of God. Okay, so yung sa may parable of the sower last week, nakita natin doon yung God enables us to see the true condition of the heart of man. So nakita natin yung apat na klaseng puso pala, no? Iba't ibang klaseng responses sa gospel ng Panginoon. Pero isa lang talaga yung talagang kung saan yung word of God ay talagang nakumpleto yung process. Na itanim, bumaon, tumubo, nag-ugat, namunga, at nahinog yung bunga. So, yun po yung kumpletong cycle ng salvation. Na pag ang word of God ay dumating sa puso ng tao, i-accomplish niya yung purpose niya. Pero nakita natin sa may tatlong uri ng soil, sa tatlong uri ng puso, ay hindi namunga yung word. So, yun po ay mga pretenders. Okay. So, dito naman po sa may parable na ating pag-uusapan ngayon, the parable of the wise and the foolish builders. So, dito makikita naman natin yung kung sino talaga yung nananampalataya sa Panginoon, sino talaga yung kinikilala niya ang Panginoon bilang Panginoon at hindi lamang tagapagligtas. At dito makikita po natin sa may parable na ito yung dalawang uri, no? Kinumpara kasi ng Panginoon, lahat tayo na naniniwala sa Diyos, lahat tayo na umaasa sa Kanya, lahat tayo na
umaasa sa Kanya, ay kinumpara tayo sa builders. Tinatatag natin yung pamilya natin, yung future natin, yung mga anak natin, yung society natin, yung negosyo natin, lahat ng ito, no? Tayo ay builders. At dito sa may parable na to, ay napakaganda na makita natin yung ating mga sarili. Saan natin pinupundasyon ang ating buhay? Okay, so sa may parable na to, it speaks about two kinds of people. Dalawang uri ng tao na magkaiba ang response nila. Magkaiba ang kanilang pamamaraan ng pagtayo ng bahay. Okay, parehas sila, no? Parehas nilang napakinggan ang Word of God. Pero magkaiba yung kanilang response. So, ang great contrast ng parable nito ay makikita natin sa pamamagitan ng papaano nila ipinundasyon yung bahay na kanilang itinatag. Okay? So, ganito po yung sinasabi sa may parable. Therefore, everyone who hears these words of mine, sabi ng Panginoong Yesus, and acts on them. So, hindi lamang napakinggan, kundi ito ay ini-apply niya sa buhay, may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. On the other hand, sa verse 26 to 27, everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, the flood came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell. And great was its fall. Okay. So, ano po yung mga similarities muna na ating nakikita sa dalawang kwentong ito ng Panginoon? Unang-una, parehas nilang napakinggan ang salita ng Panginoon. Yan po yung unang-una. Pangalawa, parehas sila na dumaan sa calamity. Yan po yung similarities ng dalawang builders. So ano naman po yung contrast ng dalawa? Yung isa, foolish, kasi hindi niya, ang sabi po ng Biblia, kaya siya hangal dahil ay magkaiba, no? Yung foolish and wise, ayun po yung contrast ng dalawa. Pangalawa, magkaiba yung kanilang pag-response sa may gospel. At parehas, magkaiba yung result o consequences ng kailang mga actions. So yung wise builder ay dinidescribe sa may parable na to na nag-build ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan. Kaya nga wise . So dumating yung calamity, yung attack ng calamity, na-survive niya kasi tinanggap niya yung mga salita ng Diyos as truth at nag-act siya doon sa principle na tinuturo ng Panginoon sa scriptures. On the other hand, yung isa, foolish builder, ay yung hindi niya na-survive, no, yung onslaught ng catastrophe na dumating sa kanyang buhay. Why? Because he refused to listen and rejected the instructions of the Lord. So yun po yung reason, yung pinaka-main reason kung bakit nag-collapse ang kanyang itinayong tahanan. Yung isa naman, kaya nagtagumpay, kaya nakasurvive dahil ini-apply niya yung principles na tinuro ng Panginoon. So, according to the parable, ang wise, ang katangian ng wise ay meron siyang ability to understand and ability to apply the principles he learned from the Lord.
Ngayon, yung full naman ay denial or refusal to apply the biblical commands or principles ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Okay? So yun po yung malinaw na na message. Ngayon, tignan po natin yung kahalagahan ng pundasyon. Siguro namang karamihan sa inyo ay naka-observe na, no? Maaari nung ginagawa ang bahay ninyo, ang unang-unang ginagawa sa may bahay ay yung pundasyon. Yan po yung pinaka-starting point. Walang tao na matino ang pag-iisip na nag-start siya sa kesame, sa bubong, sa pintuan, o kaya sa hagdanan. Wala pong ganun, ano? We always start at the very beginning. Yung alin? Yung laying ng foundation. Kasi doon nakasalalay yung stability ng structure na tinatayo niya. Kayo po ba ay nakakita na ng paglalagay ng pundasyon ng isang poste? Hindi po mababaw na hukay yun kahit na single story lang. Naghuhukay sila ng medyo mga ilang metro and then luluwangan nila yon para sa footing na tinatawag. May mga bakal yon, tapos bubuhusan yung footing, saka ilalagay yung horizontal na mga bakal, yung para sa mga columns, at lalagyan nila ng box yun, ibubuhos na yung semento, patitigasin. So kung ilang poste yon, kung 6 o 8, 10 o mahigit pa, ganun, the same process ang gagawin nila to assure na matibay yung bahay na itatayo nila. Sapagkat kung weak yung pagkakagawa ng structure, tinipid, nagmadali, nako, panigurado yan. It will be easily collapsed. So, pag dumating yung mga sakuna tulad ng kahit na simpleng lindol. Okay? Pero kung very strong naman yung foundation, hindi minadali, talagang nag-effort, nag-labor, ito ay magbibigay ng assurance doon sa mga nakatira nun na matibay yung bahay na yon na tinatag. Okay? So, in other words, yung mga calamity, yung torrent, yung tempest, hurricane, earthquake, whatsoever, sila lang ay mga determining factors. Yung mag-gauge whether yung foundation na itinatag ay matibay o mahina. Uulitin ko, yung mga kalamidad na dumating sa dalawang bahay, yun lamang ang nag-test kung nasaan, kung gaano katibay yung pundasyon na itinatag. So nakita natin yung nagtayo ng bahay sa may batuhan, talaga namang very strong. Yung nagtayo ng bahay sa buhanginan, madalian naman po ibig sabihin nun, no? Kay daling na wash out. Okay. So in ancient times, nung hindi pa uso ang semento, ang mga tao, they usually built their houses upon the rock for stability. So maghahanap sila ng stable na lugar, mabato, tapos talagang alam niyo naman mahirap mag-cut sa bato. 'Di ba? Mahirap 'yun, magka-cut silang ganun at doon sila mag-i-start na mag-lay ng bahay nila. Kasi pagka hangin isa sa mga kalaban mo diyan hangin. So babayuhin ng hangin yung bahay, kaya pag hindi nakabaon sa matibay na lugar, yung bahay mawawasak 'yan. So kaya ganun ginagawa, nagka-cut sila sa stone, sa flooring, naghuhukay sila ng malalim. Alam natin mahirap na procedure yan. So maraming effort, mahabang panahon, talagang it requires much patience. Pero rewarding in the end. On the other hand, sa yung tao na hindi gaanong importante sa kanyang foundation, sapagkat ang iniisip niya ay madali ang shelter, less cost, less effort, less time. O, di ba? May mga taong ganun mag-isip .
So hindi niya inaisip kagad yung future. So sa kanya basta may matirahan agad. So yung convenience ng ganung bahay, matitirahan mo naman siya. Pero for the meantime, no? Temporary lang. Kasi pag dumating yung strong typhoon, pag dumating yung mga calamity, yan na, diyan na mag-i-start na mag-panic at mag-worry about their survival sapagkat napakahina ng bahay na kanyang tinatag. So tayong lahat mga kapatid, ano, walang sino man sa atin ang gusto nating ma-disappoint tayo. Hindi po ba? Walang sino man sa atin ang gustong ma-frustrate o mawala ng saysay yung mga pagpapagod natin. Walang ganun eh. Pero mga kapatid, kapag hindi natin binigyan ng atensyon ang parable na ito, na tayo ay mag-lay ng matibay na foundation para sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating future, sa ating negosyo, o whatsoever na binibuild natin sa may buhay nito, panigurado yan. Kapag hindi natin pinakinggan ang salita ng Panginoon at ini-apply ang mga principles nito sa ating buhay, panigurado yan. Frustrations after frustrations. Disappointment after disappointment. Yung inaasahan mo na pinagpagalan mo ay mauuwi lamang sa wala. So ganito kahalaga yung itong parable na ating pag-uusapan. Okay? Because the hail, the storm, the calamity will only reveal what kind of foundation you are, what kind of foundation yung nilay mo para sa iyong buhay. Okay, so sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, ito po yung napakaganda nito. Sabi po sa may verse 11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Nailay na yung foundation eh. Itong foundation na ito, walang iba kundi ang Panginoon, ang kanyang mga salita, is the very cornerstone ng ating pananampalataya. Nandito lahat ng ating inaasahan sa Diyos. Yung blessing, yung mga promises niya, yung salvation natin, yung ating kapayapaan, yung ating fullness, yung ating satisfaction, nakasalalay lahat ng ito sa Lordship at sa mga salita ng Panginoong Yesus. At siya lang dapat ang maililay sa ating buhay, sa mga churches, sa lahat ng sphere ng ating buhay. Kasi pag hindi si Christ ang naitanim ng malinaw at malalim sa ating puso, at iba ang ginamit natin na materyales sa pagbibuild ng ating future, panigurado yan, madidisappoint tayo mga kapatid. Wala nang iba, uulitin ko po ito ng paulit-ulit. Wala na pong ibang foundation ang dapat na mailay kung gusto ninyong maging successful kayo, maging victorious kayo sa may future, kung gusto niyo magkaroon ng realization yung lahat ng inyong mga pagpapagal, lahat ng inyong inaasahan sa Panginoon, mangyayari lamang yan kung si Jesus ang Panginoon ng inyong buhay. Kung yung kanyang salita ang nakapangyayari sa ating buhay. Pero pag hindi ganun mga kapatid, merong ibang foundation, meron kayong ibang sinasaligan, meron kayong ibang kinakapitan, meron kayong ibang pinapaniwalaan other than the Lord Jesus Christ Himself, other than the words of our Lord. Panigurado yan isang araw kapatid. Mapoprostrate ka lang. Kasi you built your life on a wrong foundation. Okay? At ang isang common mistakes ng marami mga Kristiyano na naobserbahan ko, magpahanggang ngayon, ay they don't surrender, they want Jesus Christ, but they never surrender themselves to His Lordship. Marami mga Kristiyano
Ang gusto niya lang sa Panginoon yung pagiging Savior. Ang gusto niya lang kay Jesus Christ ay yung matutugunan yung kanyang mga panalangin. Ang gusto niya lang kay Jesus yung protection, blessing, at saka panghawakan yung promise ng Diyos. But never yung issue ng Lordship ni Christ. Pero mga kapatid, hindi mo po pwedeng chap-chapin si Jesus Christ sapagkat He is both Lord and Savior. Kapag Savior lang ang gusto mo sa Kanya at ayaw mo yung Lordship niya, then you deny Jesus Christ. You reject Him. Sapagkat hindi mo siya pwedeng i-chap-chap. Hindi po pwedeng mamili ka lang kung ano lang ang gusto mo kay Christ. Sapagkat siya ay Panginoon and you must bow down before Him and tremble before Him. For He is Lord. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord. Kaya nga sabi niya nga doon sa Luke chapter 6, you call me Lord, Lord, and you do not obey my command. Why? Sapagkat maraming ganun ang konsepto nila kay Christ. Si Christ ay lagi bang yung susuyuin sila kasi isa siyang maamong tupa na kumakatok sa pintuan ng iyong puso na kung siya'y papasukin mo. Alam niyo mga kapatid, iyan yung mga yan yung mga maling pagpe-present ng gospel na strip ang lordship ni Jesus Christ. Maraming preacher na ganyan. Mga kapatid, si Jesus ay King of Kings and Lord of Lords. Kaya kung gusto mo na maging Savior mo siya, kung gusto mong makamtan yung mga promises na sinabi niya, kung gusto mong pagpalain kanya, kung gusto mong protektahin kanya, ang lahat ng ito ay benefit lamang when Jesus Christ is your Lord and your Savior. Yan dapat ang foundation ng ating buhay, ng ating pamilya, ng lahat ng pangarap natin sa buhay na ito. Okay? Uulitin ko. Jesus Christ is both Lord and Savior. You cannot separate the Lordship of Christ from His being Savior. You cannot separate Jesus Christ from His law words. Hindi pwedeng sabihin mo, Lord Jesus, nanalig ako sa iyo, pero ayaw mo sa kanya mga salita. Mas gusto mo pang sundin yung opinion ng mga tao kaysa sa may plain na salita ng Panginoong Yesus. Alam niyo mga kapatid, ang implication nun, if you reject the word of Christ, you reject Christ. If you reject His Lordship, you reject Him totally. Huwag nating gawing chap-chap si Jesus Christ. Amen po ba? If He is your Lord, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Do you obey Him? Do you follow Him? Kung ano man yung mga commands niya sa atin. Ang law word niya ba, siya ba ang nagdadirect sa buhay natin? Sagutin niyo po yan mga kapatid. Kasi isang araw, mabibigo ka lang eh. Pag hindi mo binigay, pag hindi mo kinilala si Jesus bilang Panginoon. Pag hindi mo siya sinusunod. Gusto mo ng blessing. Gusto mo ng lahat eh. Walang shortcut dyan. Yan ay mangyayari lamang if Jesus Christ is your Lord. Mangyayari lang yan pag siya na ang nagro-rule sa buhay mo. Amen. Huwag po ninyong dayain ang inyong mga sarili, mga kapatid. I-establish ninyo ang inyong buhay sa strong foundation. Kaya ito pong parable na to ay napaka-seryoso po nito. Yan po yung mag-expose ng mga puso natin. Kung paano yung parable of the sower, in-expose niya yung mga huwad na puso, mga nagkukunwari na mga puso. Ito rin, ine-expose niya kung sino talaga yung talagang hindi totoong nakikinig sa kanya mga salita. Ma-expose
makikita. Iba lang yung after nila kay Christ. Excuse me. Kaya nga siya ba ay Panginoon mo? Sinusunod mo ba yung kanyang mga utos? Yung law word niya ba ang nag-govern at nagdidirect sa inyong buhay? Otherwise, mga kapatid, it is meaningless claim na tawagin mo siyang Lord. It is inconsistent kung hindi mo rin siya susundin. Kung hindi rin siya ang kapangyayari sa buhay natin, it is a ridiculous claim to say that Jesus is Lord and then we do not obey His commandments. The Lordship of Christ requires submission to His Word. Amen po ba? I pray mag-sink in sa inyo ang mga salita na ito. And then in verse 12, ito po yung pagkakasabi. If anyone builds on the foundation of gold, silver, precious stone, wood, hay, and straw. So nakita nyo na ang daming klaseng foundation. Amen? Hindi po yan isusulat sa may Bible kung hindi po yan totoo. Ang mga tao, marami siyang gusto niya ng shortcut. Lalo na ngayon, punta ka sa Bible bookstore, puro shortcut na. Mga shortcut na prayer, mga shortcut na mga memory verses, mga shortcut na ganito. Puro usong-uso na ngayon Yung mga instant, kumbaga sa pagkain, may mga instant na ganito, may instant na ganito. Minsan ina-apply natin yung sa may biblical principles na hindi papasa. Ayaw natin yung foundation talaga na nilay ng Diyos. Gusto natin yung ibang foundation. Kaya nga rito ipinakita as a figurative speech, may mga taong nagbi-build na ang gamit ng materyales ay gold, silver, precious stones, yung iba naman wood, yung iba naman hay, yung iba naman straw. Alam naman natin ayan ay mga bagay na nasusunog. Pero sabi rito, each one's work will become manifest. Ihahayag yan. For the day will disclose it. Because it will revealed by fire. Magpapadala ang Diyos ng apoy. Parang doon may parable, ang pinadala niya, yung hail, yung storm, yung tsunami, or whatsoever, para i-test yung tibay ng bahay. For the day will disclose it, sabi ng Panginoon. Because it will be revealed by fire. And the fire itself, what? Will test the quality of each man's work. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo ang nag-a-approve sa ating mga sarili. Minsan tayo, sobra-sobra yung pagbibida natin sa sarili natin Ang dami natin nagagawa, ganito, nagsasaysay na tayo. Pero ikaw ba'y approve ng Panginoon in the first place? Ikaw ba ay approve ng ating Panginoong Jesus? Bago ka magbida. Kasi po pwede nating mapaniwala lahat ng tao sa paligid natin that we are okay. Ang isa lang ang po pwedeng mag-attest o mag-assess sa atin ang Panginoong Jesus na ating Panginoon. Siya lang ang po pwedeng mag-certify, mag-approve kung tayo ba ay talagang tumatalima sa kanyang salita. Amen? And then, in verse 14 and 15, if the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Wow! Ibig sabihin, matibay yung foundations na ginawa mo. Dumaan ng apoy, nakasurvive siya. Well, good. Well, and sabi ng Panginoon, well and good and faithful servant, sabi niya. But if anyone's work is burned up, nasunog, he will suffer a loss. Yung kanyang inaasahan na glory, naging ashes. Why? Nagmadali, shortcut.
Naglagay ng ibang foundation other than sa Lordship ng Panginoong Yesus. Though He Himself will be saved, but only as through the fire. So, maliligtas ka naman kasi nanalig ka sa Panginoong Yesus eh. Pero yung pinagpapagalan mo, yung inaasahan mo na reward mo sa future, ashes instead na glory. Shame. Iiyak ka rin in the future. Mapoprostrate ka. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina mga kapatid walang sino man ang gustong ma-frustrate. Walang sino man sa atin ang gusto nating ma-disappoint tayo. Walang sino man sa atin ang gusto nating mawalan ng saysay yung mga pagpapagal natin. So kung ganun pala ang gusto mo kapatid, pagbutihin mo na. Kung mananalig ka na rin lang sa Panginoon, manalig ka sa Kanya. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin mo siya na siya'y nakapangyayari sa ating buhay. At ang kanyang mga salita, ang kanyang mga batas, ang dapat na umiral sa buhay natin, hindi yung mga opinyon ng mga tao na napapakinggan mo sa paligid mo. Marami mga pastor nag-a-advise pero hindi tama ang advice. Marami mga pastor na lihis ang salita, pagkakaunawa sa salita ng Panginoon. Sa halip na sumunod sa Panginoon, tuturuan pa nila yung tao na mag-disobey sa Panginoon. Yes, I know that. Sapagkat iyan din ang binabaka namin dito sa lugar namin. Marami ring mga pastor na pasaway. Mali ang pagkakaunawa sa salita ng Panginoon. Sa halip na turuan yung mga tao na mag-obey kay Christ, tinuturuan pa nila mag-disobey. Sapagkat mali ang interpretation ng Bible. Tapos iyon ang pakikinggan mo, maling interpretation, doon mo pupundasyon ng buhay mo, and then aasa ka sa Panginoon ng pagliligtas ng future mo. Mga kapatid, mag-isip-isip po kayo. In the end, masusunog lang lahat. Sayang lang. Naligtas ka nga, pero wala kayong reward. Sayang yung lahat ng pagpapagal mo, kapatid. Okay? Kaya nga, ito po yung ito po yung naunang verse bago po doon sa may parable na binigay. Kasi yung parable ay 24, 25, 26, 27. Apat na verses 'yon. So ito yung nauna, 21 to 23. Tignan niyo ang issue rito is yung about the Lordship of Jesus Christ. Kasi nga naman, kung hindi si Jesus ang Panginoon, kung hindi talaga si Jesus ang Panginoon mo, ay talagang hindi mo talaga susundin yung salita niya. Di ba? Ako, ang dami ko na nakita. Tumanda na ako sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Marami na akong nakitang iba't ibang uri ng Kristiyano. Iba't ibang uri ng believer. Kaya ko po sinasabi sa inyo, may mga tao na iba ang intention niya, iba yung gusto niya lang kay Jesus. Okay? Pag si Jesus ay hindi Panginoon sa buhay mo, kapatid, napakahirap sumunod sa kanyang salita. Napakahirap i-apply yung kanyang mga utos sa buhay natin. And then ang gusto natin shortcut, i-bless niya pa rin tayo kahit na tayo ay namumuhay ng lihis sa kanyang mga salita. Maraming Kristiyanong ganyan. Kaya sila yung sinasabi rito ng Panginoon eh. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Kaya huwag niyong paniwalain ng sarili niyong kapatid na pork tinatawag mo siyang Lord, Lord mo na nga siya. Dito nilinaw yun ng Panginoon yung issue na yan eh. Not everyone who says to me, excuse me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven. Amen? Yung sumusunod. Yung tinetake nila ang word of God sa buhay nila bilang batas. Sinusunod nila. Kasi utos yun ng Panginoon. Yung salita ng Diyos na nag-govern sa kanila. Pero sa iba, ito ang sabi ng Panginoong Yesus. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi yaon lamang na tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit.
Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Mga kapatid, sino itong mga taong ito? Mga professing Christians. Hindi ba maraming ganyan? Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon, and then inaasahan nila na kikilalanin sila ng Panginoon. Pero tignan niyo sa may verse 23. Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kasi once you reject the word of our Lord Jesus Christ, it means lawlessness. But if you obey His words, it means obedience. Obedience ay kabaliktaran niya is lawlessness. So nasaan kayo kapatid sa dalawa na yon? Do you obey? Do you accept? Chine-cherish mo ba lahat ng utos ng Panginoon? Tinatanggap mo ba? Nagsasubmit ka ba sa kanyang lordship? Or nire-resist mo, nire-reject mo kasi hindi umaayon sa iyong oryentasyon sa buhay? Kasi hindi ganyan tinuro ng pastor namin eh. Come on, kapatid. Sino ang mas makapangyayari? Yung pastor na nagtuturo ng kamalian o yung sinasabi mismo ng Panginoong Yesus? Sino ba talaga ang Lord mo, kapatid? Makinig ka. Listen. Ganito ang mangyayari sa inyo in the end. Inaasahan mo na meron kang kakamtam sa Panginoon, pero bandang huli pala, i-disown ka lang ng Panginoong Yesus. Sasabihin niya, I never knew you. Sino ka? Hindi magsasabi ka, Lord, di ba kami nagsusum-meeting pa nga kami? Ako pa nga ang leader ng Zoom-meeting namin. Ako pa nga yung ganto-ganto. Ako pa nagpe-present ng mga prayer. Ako pa Oh, come on, kapatid. Huwag mo yang sasabihin sa Panginoon. Ang issue rito, ginagawa mo ba? Sumusunod ka ba sa salita ng iyong Panginoon? Siya ba yung nakapangyayari sa buhay mo o hindi? Are you a professing Christian? O ikaw yung obedient Christian? Ano ka sa dalawa? Kaya, itong verse na to is very important sa interpretation ng parable kasi ito yung preceding verse eh. It's about the lordship of Jesus Christ. Amen? Kaya nga ulitin ko ulit ang tanong sa inyo, kapatid. Si Jesus ba ang Panginoon sa buhay mo? Kung si Jesus ang Panginoon sa buhay mo, sinusunod ba ang kanyang mga salita? Kasi kung may struggle ka sa pagsunod sa kanyang mga utos, isa lang ibig sabihin yan. Wala siyang authority sa buhay mo. Hindi siya nag-govern sa buhay mo. Kasi ang law words of God, mga kapatid, listen, ang law words of God, yung kanyang mga utos, is the very principle of life. Kung nakikinig ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sinasabi, lahat ng sinasabi ng Panginoon ay principle of life. Kasi siya yung life giver. Hindi niya lang basta-basta binibigay ang buhay. Ang buhay sa Panginoon ay may principle na sinusunod. May guiding principle. Kaya nga yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos, is a guiding principles kung i-apply natin to sa may buhay natin upang tayo ay magtagumpay, upang wag tayong masiphayo, upang magkaroon tayo ng future, upang tayo ay pumayapa ang buhay natin at magkaroon tayo ng kinabukasan. Kaya mahalaga ang pagsunod. Kaya nga ang tanong dito, kung si Jesus ay hindi mo Panginoon, ay napakahirap talagang sumunod. Mahirap talagang sumunod sa Kanya. Amen. Kaya nga kapatid, I admonish you, you better surrender yourself to the Lord Jesus Christ. Huwag tayong maging parang religious people lang na lip service lang. Kinikilala mo siyang Panginoon,
Pero ayaw mo yung anything na commitment sa Kanya. Ayaw mo. Pag ganun ang attitude mo, kapatid, huwag ka nang umasa ng kaligtasan. Huwag ka nang umasa ng anumang pangako ng Panginoon. Panigurado yan, ika-cast out ka ng Panginoon in the end. Uulitin ko, lahat ng blessing, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng salvation, lahat ng mga pag-iingat na pinangako ng Diyos, ito ay available lamang sa mga tao na si Jesus ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Na si Jesus ang nakapangyayari sa kanilang mga buhay. Amen. I pray malinaw yan, mga kapatid. Okay, so sabi po rito, then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself. That is a requirement. Basic requirement yan, kapatid. We must, all of us, must deny ourselves. Kung gusto natin sa Panginoong Yesus, tatandaan natin kung nasaan ang Panginoon, nandoon ang pagpapala, nandoon ang kapayapaan, nandoon ang kaligayahan, nandoon ang satisfaction ng ating kaluluwa, nandoon ang lahat ng ating inaasahan sa may buhay. Pero may requirement, may demand ang Panginoon. If anyone wishes to come after me, ito yung challenge. He must deny himself. Yan yung unang-una. I-deny mo yung sarili mo. Kasi yung sarili mo, ang number one na sagabal sa pagsunod sa Panginoon. And do not blame anybody around you. Ikaw yun. You must deny yourself. Kasi yung sarili mo, ayaw mismo mag-bow down sa Lordship ni Christ. At hindi lang doon nag-i-end. After na i-deny mo ang sarili mo, you have to suffer with Him. Ang pananampalataya, it requires suffering. Sapagkat kung papaano si Christ ay nag-suffer sa flesh, sabi ng Bible, arm yourselves with the same purpose. Sapagkat he who suffers in the flesh also cease from sin. Kaya merong suffering. Italaga mo na ang sarili mo. Walang Christian na puro, alam mo kasi meron kasi mga preacher na ang tinuturo ganito eh. Pag ikaw na sa Panginoon ka na, gaganda na ang buhay mo, wala nang problema, ganito. Ay naku kapatid, pag nakapakinig ka ng ganyang preacher, automatic false preacher yan. Walang ganun ang sinasabi ang Panginoong Yesus. Mismo ang Panginoong Yesus tuturo nito, take up your cross and follow me. Amen. Malinaw naman tong statement na to eh. Ngayon kapatid, kung meron kang struggle sa pagkakaunawa sa may verse na to, you better kneel down. Kasi this is about the Lordship of Jesus Christ. Kung papaano mo sinusunod yung kanyang salita sa buhay mo. Kung papaano nakapangyayari yung kanyang salita sa buhay mo. Kung may problema ka sa statement na to kapatid, panigurado yan. Isa ka sa i-deny ng Panginoon in the end. Amen? He is Lord. Sabi nga ron eh, therefore God has highly exalted Him and given Him the name above every name, that at the name of Jesus Christ, every knee should bow. Yan po ang ibig sabihin ng Lordship ni Christ. You will bow down before Him. Ibababa mo lahat sa kanyang paanan ang iyong pride, ang iyong sarili. Ibababa mo lahat ang mga principles mo. You will declare yourself bankrupt before Him. Yan ang ibig sabihin ng Lordship ni Christ. Yan ang dinidemand niya bago kanya umpisahang pagpalain. Pero kung ayaw mong isurrender, nagtitira ka pa ng mga para sa sarili mo, kapatid, huwag kang umasa ng anumang blessing sa kanya. Nadidisappoint ka lang in the end. Okay?
that at the name of Jesus Christ, every knee should bow, of those who are in heaven and on earth, and of those under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. I do believe narinig na ninyo itong verse na to so many times. Pero ano ba, naunawaan ba ninyo, kapatid? That in the name of Jesus Christ, every knee bow down. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Majesty. He is King of Kings and Lord of Lords. Kinakatakutan siya. Kaya nga dapat, we know how to tremble before His words. Hindi yung tayo pa, yung mas magaling pa sa Kanya, mas maganda pa yung opinion natin kaysa sa Kanya. Alam nyo, kapatid, ang salita ng Diyos ay testimony ng Diyos yan of what is reality. Hindi kailangan dyan yung opinion mo o opinion ng nino mang tao o opinion ng mga pastor na napapakinggan ninyo. Any preacher na hindi pinoproclaim ang Lordship ni Christ, mag-isip-isip ka na, kapatid. Kasi iyan ang trabaho ng lahat ng pastor. Ibandila niya si Jesus bilang Panginoon. Amen? Si Jesus Christ, pag sinabi mong Lord, His authority is total. His lordship is above all lords and kingships, above all kings sa buong daigdig. Amen? So, the lordship of Christ demands unswerving allegiance. Sabi niya nga sa Matthew 12 verse 30, who is not with me is against me. Uulitin ko. He who is not with me is against me. Are you against the Lord? Or are you with the Lord? Think about it, kapatid. Kung mali ang foundation mo, kapatid, sa pagkakakilala, kung hindi agad yung lordship ni Christ ang naituro sa iyo, puro blessing nung ikaw nag-start na Kristiyano, puro blessing, puro promises ni Christ, ay may mali. May malaking pagkukulang doon sa paglay ng foundation sa iyong pananampalataya, kapatid. Dapat dito tayo mag-start. Ito yung pinaka-foundation si Jesus Christ. Hindi yung loyalty sa pastor, hindi yung loyalty sa church, loyalty kay Christ as our Lord and our Savior. The lordship of Christ demands a total surrender of everything that we have. Siya yung pinakadapat na maging supreme sa ating buhay over everything about our lives. There is no neutrality. If Jesus Christ is not your Lord, if Jesus Christ is not Lord of all of every sphere of your life, then He is not Lord at all. Uulitin ko, kung merong part sa buhay mo na hindi si Jesus ang Panginoon, hindi siya Lord at all sa buhay mo. He must rule every sphere of our lives. He is Lord. He is the ruler. He is the boss. He is the master ng ating buhay. Amen? Pag binigay mo ang buhay mo sa Kanya, and then you binigay mo sa Kanya yung control ng buhay mo, then dadalhin Kanya sa pagpapala. Okay? So ngayon, tandaan po natin sabi nga ng Psalms 89, verse 14 and 97, verse 2, righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. So yan, yan yung magsasabi
kung tayo ay nakapundasyon kay Christ. Kasi ang ituturo ng Lordship ni Christ is righteousness and justice. Amen? Magiging very familiar ka about righteousness at saka about justice. Pag ang mga salita na ito ay foreign sa iyong pandinig, never heard, hindi, kung ilang taon ka na ngayon sa Panginoon at hindi mo pa napapakinggan itong justice and righteousness, naku kapatid, ang laking problema mo. Kasi iyan yung foundation ng throne ng Panginoon. Iyan ang foundation ng paghahari ni Christ. Yung paborito ninyong verse na yung Isaiah chapter 9 verse 6, yung a child unto us is to be born, di ba? We called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Yung mga succeeding verse nun, it's about righteousness and justice. Yan ang rule ni Christ sa atin. Tuturuan niya tayo na lumakad sa righteousness and justice ng Panginoon. Kaya nga pag hindi mo to, pag itong mga salitang ito ay foreign sa iyo, kapatid, nako, malaking problema yan. Dapat tayo as Christians, we are used, yung tenga natin, very used yan sa mga ganitong mga terminology. Kasi iyan ang paghahari ng Panginoong Yesus. Okay? Kaya nga sabi rito, no, sa Isaiah, and then pupunta tayo mamaya sa may 1 Peter, kinote ito sa may 1 Peter, tingnan niyo ha. See, I lay in Zion, I lay a stone in Zion, a tested stone, si Jesus Christ yan, a precious cornerstone, a sure foundation, the one who believes will never be shaken, will never be disappointed, will never be frustrated. Okay? Pag ikaw, talagang sa tamang pundasyon ka ng Lordship ni Christ. Tignan niyo yung kanyang measurement. And I will make justice the measuring line and the righteousness the level. Hell will sweep away your refuge of lies, and water will flood your hiding place. So pag hindi daw ganito, pag hindi mo alam yung justice and righteousness, ibig sabihin, iyan ang magdedetermine kung ikaw ay nasa Panginoon hindi. Pag hindi, balik yung ikaw ay sabi nito, hail will sweep. 'Di ba yung hail kaya nabanggit kaya sa may parable of the sower, sa may parable kanina na nagpadala ang Panginoon ng hail, nakita na expose yung foundation wala. Hindi si Christ. So, ipapakita ng Panginoon yung refuge of lies. Yung tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan, refuge of lies. Inexpose lang ng Panginoon. Nagpadala siya ng hail. And water will flood your hiding place. O, ganun ang pinagawa ng Panginoon. Actually, galing dito yun, yung parable na yun. Okay? Ito ay kinot din ni Apostle Peter no, sa may chapter 2. But for those who disbelieve, the stone which the builder rejected, this became the very cornerstone and a stone of stumbling and a rock of offense. They shall stumble because they are disobedient to the word, and to this doom they are also appointed. Amen? So, yun ang portion nila. Amen. Okay, so lastly, dito tayo mag-i-end. 2 Timothy 2:19. This is one of my favorite verses. God's firm foundation stands, bearing this seal. The Lord knows those who are His. Hindi natin malilinlang ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung sino talaga yung Kanya. At kung sino lamang yung mga nagkukunwari, yung ginagamit lang nila ang pangalan ng Panginoong Yesus. Naalala niyo yung kay Matthew 7:21, I never knew you. Depart from me. Pero nagkiklaim siya, Lord, kilala kita, Panginoon. Lagi pa nga akong Ako pa nga lagi na-assign na song leader. Ako pa nga lagi na-assign na mag-opening prayer Sabi ng Panginoon, I do not know you. Ang tanong dito, siya ba yung Panginoon mo? Let everyone who names the name of the Lord, what? Depart from iniquity. That is righteousness. Minsan pag-uusapan natin yan. Tutukan natin itong paksang ito, napakahalaga nito. Justice and righteousness. Kasi iyan ang measuring line ng true foundation ng ating Panginoong Yesus.
Walang tao na nagsasabi na si Jesus ang Panginoon niya, pero lumalakad siya sa kalikuan ng buhay. Ang taong nasa Panginoon, if He is your Lord, tatalikuran mo lahat ng bagay na ayaw ng Panginoon sa buhay mo because He is your Lord. Kung ikaw ay nanonood ka ng pornography, lalayuan mo yan sapagkat He is your Lord. Susunod ka kaysa doon sa yung panandaliang kaaliwan ng laman. Kung siya ang Panginoon mo, hindi mahirap sumunod. Pag hindi siya Panginoon mo, napakahirap sumunod. Okay? Tatandaan po natin, ang foundation, ang pinaka-starting point ng ating pananampalataya. Pag mali ang foundation na nailay natin, huwag kang umasa, kapatid, ng bright future sa Kanya. Sapagkat lahat ng pangako ng Panginoon ay available lamang para sa mga tao na sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? Kung gusto natin na magkaroon tayo ng future, magkaroon tayo ng tagumpay, maging successful ang ating buhay, whatsoever yung binibuild natin sa buhay na ito, kung gusto nating mangyari ang lahat ng inaasahan natin, submit yourselves completely sa sovereignty ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya minsan, di ba tayo nagtataka? Minsan magtanong tayo, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano? Ang tagal-tagal mo na nagsusum-meeting? Ang tagal-tagal mo na ginagawa yung mga ginagawa mo ngayon? Bakit puro kabaliktaran nangyayari sa buhay mo? Sa halip na sana maging payapa ang buhay mo, nakikita mo ang tagumpay ng Panginoon kahit wala kang pera, kahit na medyo may kakapusan kayo, pero nakikita mo naman ang Panginoon, binibigyan kanya ng tagumpay sa ibang larangan ng iyong buhay. Pero pag puro kalamidad ang dumating sa may buhay sa'yo, kabaliktaran ng mga pinapangako ng Panginoon, mag-isip-isip ka na, kapatid. Bakit kaya? Why not check your foundation? Amen? Ulitin ko, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon ay mga principles ng buhay. That if you obey them, if you listen to them, if you apply all those principles sa buhay mo, walang makakapagpigil sa pagpapala ng Panginoon sa iyo. Magtatagumpay ka, mai-establish ka sa kanyang kaharian, magkakaroon ka ng future, pati ang mga anak mo. Amen? So I pray, mga kapatid, nakatulong sa inyo ang ating pag-aaral sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. So, bago po tayo mag-end sa prayer, pwede po bang paki-open nga po lahat ng inyong camera at tayo po ay mag-picture taking muna. Okay, paki-open nga po. Yan. Okay, ha? Yan. Open po, please. Yan. Sakit lang po, ha? Kasi 51 tayo, marami po tayo ngayon. Okay? Sakit lang po. Next slide. 3 slides po kasi tayo. Last. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay dumako sa short na prayer. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, na maintindihan namin ang iyong mga salita. Salamat, O Lord God, na nagpapakilala ka sa aming buhay, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi isang Panginoon. At nawa, Panginoon, matuto kaming manginig sa iyong mga salita.
Maghari ka sa aming mga buhay at palayain mo ang mga anak mo na nasa kamalian, palayain mo po yung lahat ng mga nasa kabulagan at nasa alipin ng iba't ibang uri ng kasalanan. Lord, thank you so much, O Lord God, at pagpalain mo rin po ang ibang mga kapatid namin na nasa panahon ng kalamidad tulad ng Bicol at iba pang mga ibang karatig lugar, O Lord God. Panginoon, na pagpalain po kami, O Lord God, sa aming pag-aaral ng mga salita, as we submit ourselves sa iyong Lordship, Panginoon. Bless your people bountifully, O Lord, for your name's sake. At nawa, Panginoon, malugod ang pangalan mo sa aming pagtitipon. Sa iyo ang karangalan at ang lahat ng kalwalatian. In Jesus' name. Amen. So, God bless po. Ngayon po, si Sister Joy. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Pastor Jess, sa powerful message po ngayong gabi. Kung may nais po kayong idaragdag, kung may mga question po kayo, kung may testimony po kayo, o ano, ready po tayo makinig. Paki-unmute lang po. Makakatulong po ito sa bawat isa po. Ano po ba ang take away po ninyo? Meron po ba nagrema po sa inyo? Kapatid, pwede po inyong i-share. Unmute lang po. Wag po kayo mahiya. Then po, Pastor Art, Brother Fortune. Yes, good evening. Maraming salamat sa buhay niyo, Pastor. Yes, salamat sa Panginoon na ginagamit kayo. Parang mga nara-rapture yata yung mga kasama natin pagdating sa talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin. No? Talagang inihimay at pinapaunawa sa atin. Baka nga na akala natin nasa tamang pundasyon tayo, nasa tamang pananampalataya tayo. Salamat nga dahil sa kanyang banal na salita, no? Na natututo tayo at nagkakaroon tayo ng sensitibong pananaw sa totoo yung sinasabi ni Pastor na talagang marami talaga. Ang kalaban natin yung atin, hindi naman siya sinisisi pa natin yung demonyo. Yung katawan natin talaga eh, yung will natin eh. Yung katawan natin, kaya nga sabi ni Pablo, yung ayaw, Panginoon, ano ba ito? Ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Dahil sabi ng Panginoon naman, sinagot siya, lalahanin mo, Peter, ang blessing ay sariwa bawat umaga. Kailangan lang natin angkinin, panampalatayanan, ang salita ng Diyos at patuloy tayong umasa sa lakas ng Panginoon, hindi sa ating lakas, hindi sa ating talino. Sometimes naliligaw tayo ng pride eh. Marami na tayong alam sa Biblia, marami na ako, dami ordination tinanggap ko, pero marami pa rin ako sablay. Kaya kagandahan itong gawain na ito, bagamat talagang napapahiya tayo, pero tanggapin natin na talagang dapat natin i-submit yung ating buhay sa Panginoon. Kasi kapag hindi tayo umayon sa salita ng Diyos, umaayon tayo sa salita ng mundong ito, sa ating flesh, ating katawan. Talagang totoo yung katawan, yung ating pag-iisip pag hindi na bago. Kaya dapat, sabi nga, salin yung lahat ng bagay sa Panginoon. Kung gusto ninyo ang lahat ng inyong alalahanin. Kasi minsan, yung katawan nag-aalala, paano ba bukas, paano ba ganito, mali. Hindi nakaayon sa Panginoon yung ating ginagawa. O totoo yan, ako sa ganyan, lalo na pagka binubomba ko ng mga pagsubok, para bang, natural, pinanghihinaan tayo, pero dahil nga, alam natin may Panginoon tayong tatawagan, at sa Kanya tayo hihingi ng kalakasan sa araw-araw, yung Kanyang divine wisdom, knowledge, and protection and favor sa ating buhay. Baliban nga talagang, sabi nga, kahabagan tayo ng Panginoon. Dapat talaga araw-araw, hindi lang kayamanan, hindi lang kung ano hiningi natin, yung kahabagan tayo ng Panginoon na malaman natin ang katotohanan sa pag-aaral na ito. Kasi marami talaga nanliligaw. Marami ngayong mga preaching
maraming mga turo, hayagan ng sinasabi yung maling turo. Pag hindi tayo nakasalig at hindi natin sinasaliksik ang salita ng Diyos, maliligaw tayo at tataas yung pride natin. No, marami kong kasamang ganyan eh. Tumaas yung pride. Ngayon, wala na sa gawain. Mga bishop pa naman, pare-pares kami. Hanggang ngayon, hindi ko na makita kung nasaan na. Yung iba, hindi na nagpatuloy. Mali yung pundasyon. Tama yung sabi, dapat talaga ang pundasyon natin, si Kristo. Ano yung ginawa niya rito? At naalala ko nga sa isang kasulatan, nung siya'y nagugutom, nagpabili siya ng tinapay. Panginoon, kumain na po kayo. Sabi niya, may pagkain ako na hindi nyo nakikita. May pagkain ako. Alin? Ang tuparin ang kalooban ng aking Ama. Ano yung pagkain? Yung tuparin ang kalooban ng Paano natin matutupad ang kalooban ng Ama kung hindi natin alam ang pinag-uutos o hindi natin alam natin, kilala natin si Kristo, Panginoon sa Kristo, kilala natin na may Ama tayo sa langit, pero hindi naman natin talaga ito ipinundasyon sa ating mga puso. At naglalaban itong salitang ito sa laman, sa will natin at sa will ng God. Kaya nga, anong nararapat? I-surrender talaga sa Panginoon. Siya lang. Ang masabi nga talaga paborito kong verse, Judas. Siya makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo makapagkasala. Siya lang. Wala nang iba. Hindi ako nagkakasala kasi sinusunod ko yung salita ng Diyos. Pwede rin. Pero ang totoo, siya lang. Hindi lang sa pagsunod mo kung hindi nalaman mo na siya lang ang dapat papurihan at sambahin. At kahit na nakagagawa tayo ng mabuti, dapat ayon pa rin sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating kalooban. No, kaya nga sabi ako lisim. Ako simbahan. Pero bandang uli sasabihin nga sa atin, lumayas ka, hindi kita kilala kapag gawa ng masama. No? Anong motive natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Dahil ba sa kagustuhan lang natin o gusto ng Ama? Dapat yung will ng Ama, ang malaman natin ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang pinagagawa sa atin, ano ba, nakaayon ba ito sa Kanya? Kaya nga, your will be done. Yung kalooban mo maganap. Yan lagi kong panalangin sa Panginoon. Hanggang ngayon, maranas tayo ng konting aguluhan sa tahanan. Pero alam ko naman, hindi naman ito bago. Matagal na itong nangyayari kapag di kayo lumalapit sa Panginoon natural. Yung mga bagyo, kakaluging kayo, tinitingnan talaga yung foundation natin talaga eh. Pero hindi tayo lalayo sa Panginoon sapagkat siya lang eh, wala nang iba. Siya lang makakapagharap sa atin na walang kapintasan, na mayroong malaking kagalakan. Paano pang gagawin? Hindi doon lang tayo, kumapit tayo sa Panginoon. At kung hindi man natin gagawa ang Panginoon, humiling tayo ng kalakasan. Salamat po, Pastor Jess, sa buhay ninyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. At sa ating gawain ito. Nawa mag-insight naman ng ating mga kapatid. God bless us all. Shalom. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Pastor Art. Mag-unmute pa po, yung nais po mag-share. May mga pastor po tayo. Available pa si Pastor Lee? May katanungan pa po kayo? Pastor Rowan? Father Fortune? Ano po ang ano po ninyo? Ano pong pakinabang po ang ano po natin, ang mensahe po natin sa buhay natin? Ano po yung nagrema po sa atin? Meron po ba kayong pumasok? Pwede pong paki-share po. Pastor, tahimik po ah. Oh, nga eh. Hindi po. Nag-iisip ng maigi. Amen po. Huwag po kayo mahiya para magkaroon po tayo ng isang malaking fellowship po ito sa atin. At isa na din po na makapagkilala po tayo. Meron pa po.
Amen. Tahimik yung mga Wala na kapatid natin. siguro. Wala na Amen. siguro. Ay, Yes. yes po. Good evening po sa lahat. Good evening po, Pastora. Si Ninette po ito, venerable po. Bukid nun. So, ano lang po, may share ko lang po dito sa discussion natin, no, na yung foundation natin, lalo na yung ating pananampalataya. Kailangan talaga na i-recognize natin yung Lordship. We're all under the Lordship of Jesus Christ. Kasi kapag hindi po, mahirapan po tayo kapag hindi po natin alam kung ano po yung kung sino tayo, no, kung sino yung ating Panginoon, kung sino yung sinusunod natin. Kahit pa nga na belong tayo sa church, yung mga pastors na minsan mas inaidolo na ng mga followers, mga dinidisciple kaysa i-recognize muna kung kanino tayo belong in the first place. So, kung tayo po talaga ay hindi nakakilala kung bakit nasa church tayo, sino yung naglagay sa atin doon, sino yung nagtanim sa atin doon, at kapag yung sintomas ay namumuko na yung proud ka na dahil nandyan ka, parang pakiramdam mo, bilid yung mga tao sa iyo, pinakinggan ka, pero hindi na naitaas si Lord, na hindi mo na na-recognize why you are there, to serve God. We are servants of God, no? So sa Kanya tayo, unang-una tumingin, nakafocus. Kaya kung bakit minsan ang iba ay naging stumbling, nagiging ano na yung pakiramdam nila na sila na yung pina-follow, sila na yung leader. Hindi na sila under sa lordship or leadership ni Lord Jesus Christ. Kaya marami din akong sa edad ko, no, marami din akong nakikita dahil sa pagnanasa nila na mag-build sila ng malaking foundation nila sa pamamagitan ng kakayanan nila. At isa na doon yung kakilala kong pastor na in 2 years, no, na nakikita ko na hindi na masyadong nag-glorify si Lord. Hindi nawawala na yung lordship niya at yung holy of the holiest bilang ating Panginoon. Yung minimiti nila na maka-gather sila ng fund para ma-build nila yung Latin Church, para nandoon makikita at kaya nila. Kaya doon nawawala yung nawawala yung pagrespeto, yung reverend natin kay Lord bilang holy God natin, no? Si Jesus Christ. Kaya kailangan talaga habang tayo ay nagsiserve, lumalakad, kailangan babad tayo sa paano natin malalaman na tayo ay nasa foundation pa ni Lord, nakadepende pa tayo sa Kanya, sumusunod pa tayo sa Kanya. May mga sintomas yon makikita. Kaya nararapat na katulad ni King David, sa Psalms 51, na kailangan talaga na we ask God to check palagi sa ating heart, at tayo din talaga naka-align tayo kay Lord, babad tayo sa Kanyang salita, nagpe-pray tayo, nagpa-fast tayo para hindi mawawala sa atin yung sinasabi ni Lord na I will anoint, no? Ini-anoint niya tayo, yung anointing, yung hindi tayo of course may pagkakataon na parang siguro hindi natin mamalayan, but praise God dahil sa guidance niya, sa presensya niya, dahil babad tayo sa prayer, babad tayo sa Kanyang salita. Talagang nandyan yung pagpapala na guidance ni Lord sa atin, sa bawat isa sa atin, na sumunod at under His Lordship. Yun lang po. Maraming salamat.
Salamat, Sister Nenet, sa karagdagang mensahe. Amen po. Sino pa po? May nais pa po mag-testimony o katanungan po? May Hello open po, good Yes evening. po. Good evening po, Pastor. Naririnig po ba? Amen, sir. Anong pangalan mo, Ayaw po. sis? Si Villar Rose po, Pastor. Si Baby Rose po. Baby Rose, oo. Okay, sige, Baby Rose. Opo, kamusta po? Opo, bali sa akin naman po is matagal na po kasi ako, 'di ba, sa church ko din po kasi talaga namulat yung pagiging Kristiyano ko nung sa camping po. By the way, ang ganda po nung topic ngayon kasi po sumasabay po siya sa mga pinagdadaanan ba. Dati kasi nung nasa church talaga ako, talagang strong po yung foundation ko sa sarili ko noon kasi po dun ko po unang nakilala si Lord. And kung i-compare ko po yung life ko before and life ko ngayon, ang saya po nun kasi magaan po yung buhay, ganyan. Kasi yung buhay mo is, alam mo yung tumatakbo ka, church ka, ganyan. Pero last time po kasi nag-attend din po ako dito online church po. Ang topic natin kasi lagi po ako late pastor eh. Topic po natin before is minsan maganda din na dumadaan tayo dun sa mga pagkakamali sa buhay. Kasi marami tayong lesson ba. Ano ba yan? Ano kasi ganito. Super ano po, ang strong foundation po para sa sarili mo ngayon. Super ano po, ang ganda ng nakuha ko ngayon. Kasi ang pinapatunayan ko po before is para po sa ibang tao, which is very wrong pala. Kasi dati po, nag-self-pity ako. Kasi nagkamali ba ako na nagkaroon ako ng anak, mga ganyan po, nagkaroon ako mga responsibility. Which is, minsan, hindi ko na, parang nawala na ako sa mga landas, ganyan, parang tingin mo na sa sarili mo, parang ganun, tapos na-compare mo, na naiingit ka sa mga relative mo na still na dyan sila sa church, mga ganyan po. Nakakaingit po kasi nagsaserve sila. Tapos ikaw, parang feeling mo sa sarili mo, nawawala ka na sa landas. Yung pala, tama naman. Kailangan palang, alam mo yun, ano nyo po, kailangan yung foundation talaga sa sarili ko. Kaya po kaya minsan, pag nagkakamali ako, nakikita ko yung sarili ko na, ako ba to? Bakit parang kahit anong gawin kong happiness sa sarili ko, hindi ako masaya? Ganyan po. Sorry po amin, ang hirap kasi na malayo sa pamilya eh. Yung parang tinataguyod mo yung sarili. Pero kahit ano po palang gawin mo talaga, kahit pagdaanan mo lahat ng pakikisama, enjoyment sa buhay, kung yung sarili mo, hinahanap mo talaga. Yung focus, yung dati pong napagdaan ko, yung nakapokus ka, which is yun naman po yung gusto ko. Alam mo po, ano yung kailangan ko po talaga ngayon? Yung sarili ko, ayusin ko, kasi wala naman ako napapatunayan sa ibang tao, hindi kay Lord lang talaga. Ayun lang po, sorry, nadadala ko ng emotion mo. Ayun lang po. Thank you po. Inapit mo lang yung microphone mo sa para Opo. marinig ka natin. Ayan. Yun lang po talaga. Kasi nakita ko po yung life ko before nung nasa church ako, ganyan, na kahit anong meron ako ngayon na happiness na nakukuha ko. Iba kasi yung buhay na talagang pinapatunayan mo yung sarili mo kay Lord, hindi para sa ibang tao. Kasi sa tuwing nagkaka-problem ako, alam niyo po yung hindi ko pa hinihiling. Minsan naiya na nga ako kay Lord eh. Bakit pa ako magpe-pray? Ba't ako hingi ng ganito, ganyan, ganyan? Bakit parang humihingi na lang ako lagi? Tapos hindi naman ako, parang gumagawa naman ako ng mga nagkakamali ako, mga ganun po. Lagi ko pinapatunayan yung sarili ko sa iba. Pero what for? Saan po yun mapupunta? Diba? Kasi yung buhay ko dito, mga mali din yung nakuha ko. Hindi rin ako kay Lord mapupunta. Diba na nakakatakot po? Kailangan ko po talaga patunayan yung sarili ko sa kanya lang. Ayun lang po. Yun po yung happiness na alam ko ngayon. Thank you po.
Amen. God bless you, anak. Amen. Amen. Tunay nga, Pastor, di ba? Tunay nga yung pinagdadaanan ng kapatid po natin. Meron po ba kayong may papayo sa kapatid po natin upang lalo po siyang lumakas ang kanyang pananampalataya, Pastor Jess? Sufficient na yung word. Amen. Amen po. Amen. Glory to God po. Meron pa po. May nais po mag-testimony. Meron, yes. Marie? Amen. Ay, nako. Sakit na ng ulo ko. Glory to God, Didayas po. Pasalamat, Pastor Jess, sa araw na ito na ipinagkaloob ninyo. Kasi actually, ilang araw na ako nagre-review eh. So, nalaman ko lang kanina yung sinabi ko about faith in Christ. Kasi lahat tayo kailangan natin yan. In which all of us really need to know the Word of God. Now, if we are not studying the Word of God, and we are just following on our own ways, patay tayo. Asa na ang relasyon natin? Sorry, hindi ko na magpapakilala. O sige, kilala nyo na ako. Ako yung dati. Kasi ang hirap nito, marami talaga ngayon ang ligaw. So many are lost. Ang dami. Ako'y overseer lamang. I'm just an overseer. I'm just observing everything what's going on in this world. Hindi ko alam bakit nagkaganon. Nalalayo na naman sa Panginoon. Kasi ang tinuturo iba. Hindi ko alam kung bakit. Kasi inobserbahan ko eh. Sumali na ako eh. Tapos ganun na naman. Bakit ganun? Nawala yung turo kay Christ. Ito na nga ba sinasabi ko? Balik tayo sa basic. Ano ba ang basic? Yung turo ni Lord. Ano ba tinuro niya? Sumunod tayo sa Kanya. Bakit sa ibang tao nakikinig? Ano ang sinabi ng libro? Mali ang tinuro ng libro. Hindi naman yun ang tinuro ni Kristo eh. Ang tinuro niya is what? His basic foundation. And what is it? That is love. What kind of love? It's Christ's love. Bakit dapat sa tao? Ito na naman. Kaya pinagpe-pray ko na this is my biggest prayer. To go back in faith in Christ. Hindi pwedeng hindi tayo bumalik. Pasensyahan na lang. Yun ay sinabi ni Pastor Jess kanina. Subukan niyo magbida-bida. Pasensyahan. Kasi alam ni Lord to eh. Galatians 6:7, ano nakalagay doon? What we reap is what we sow. That's it. Yun lamang po sa akin. Kailangan talaga balik tayo sa basic. Hindi pwedeng hindi. Kasi alam ni Lord to eh. Pag hindi natin alam lahat ng salita ng Diyos, tapos tayong lahat. Yun lamang po. Glory to God in the God. God bless everyone po. Thank you, Brother Julius sa Canada. Itatago sa pangalang Marie. Amen. Amen po. Meron pa po. Amen po. Meron pa pong gusto magpumabol. And Samsung SM. Nagpakilala po kay kapatid. Ako, Pastor. Sino po sila? Ay, ano po? Si Brother Fortune po. Ibang name ko Uy! dyan eh. Oo nga eh. Kasi Akala ko cellphone, Akala ko nagpalit ka na ng pangalan mo, Samson. bagong cellphone po, ibang ginagamit ko, Pastor. Oo. Magtatanong lang po ako, Pastor. Kasi dito sa what is the purpose of 1 Peter and 2 Peter? Ito siguro kabisado mo na, Pastor eh. Kasi sinasabi dito sa 1 Peter, yung buong kabuuan, 1 Peter was written to encourage Christian under the threat of violent persecution. Sa 2 Peter naman, was written to warn the same believer of the danger of false teachers and harmful influence. Parang ano po ito, Pastor eh. Para dito man sa una, maganda tayo sa persecution, dito maraming false prophet. Bakit po ito, Pastor, nangyayari ngayon? Samantalang kung kailan tayo malapit sa Lord, Christian na tayo, bakit may mga ganun pa talagang nangyayari? O talagang pinagdadaanan talaga natin ito para subukin tayo, yung ating faith, yung ating obedience kay Lord. Bakit po maraming nangyayaring ganito na tayo naman sumusunod, tapos
tama yung sinasabi niyo, Pastor Jess, na ano dapat talagang dapat magbasa tayo ng mga ng Bible, may kaalaman tayo para hindi tayo, kasi may mga false prophet, false teachers, mga preacher talagang nililigaw. Tama po yung sinasabi, nililigaw. Mga ganun. Ay, ito patuloy ito nangyari pa, Pastor. Bakit yung ganito talagang may mga nangyayari? Ito ba'y talagang sila'y talagang sinubo sila o iba talaga ang nasa puso nila, yung mga ganito mga pastors? Sabi nga ng Panginoon sa Deuteronomy, inaalaw ni God na mag-rise siyang mga false prophet na yan. Una, sila talagang para i-prove nila sarili na false prophet sila. Pero sa part ng mga totoong Kristiyano, ang sabi ng Panginoong Diyos diyan ay para matuto tayong kumapit lalo sa salita ng Panginoon. Doon makikita kasi sa presence ng mga yan, makikita kung gaano kahalaga yung katotohanan narinig mo sa Panginoon, kung paano yung pangahawakan despite ng napakaraming mga naglipanan na mga bulaang mga propeta o tagapagturo sa paligid. Talagang hindi mawawala yan. Hanggang sa day ng judgment nila yan. Andyan yan. Pero doon lalong titingkad. Nalala mo yung parable ng tares and wheat? Di ba? Nagtanim ang Yes. Panginoon ng mabuting binhi. Ang diablo nagtanim din. Sabi ng Panginoon, let them grow. And then maghintay ng day of judgment. Kaya hindi mo matatanggal yan. Talagang part yan. Pero doon Amen. kasi, makikita lalo yung distinction ng totoo sa false. Pag meron yung mga false na yan. Ilang kapatid. Praise God. Salamat po, Pastor. God bless. Salamat po. Amen. Thank you. Brother Fortune, may oras kang nag-join. Amen. Bagamat busy ka po. Amen po. Sino pa po? May hahabol pa po? May karagdagan pa po kayo? Wala na po ba? Amen. Ibilang po ako ng 5, 4, 3, 2, 1. Okay na po, Pastor. Amen. Thank you po sa bawat isa. Paalala po muli na wala po tayong meeting next Sunday kasi po meron pong gaganapin pong seminar sila Pastor at si Pastor po ang speaker. Amen po. Thank you po sa bawat isa. At alam ko po na nanagana po tayo at nagkaroon na naman po tayo ng kalakasan, kaliwanagan, karunungan na galing sa Panginoon Diyos. Amen. Pastor Art, pwede po ba nating pasalamatan ang gawaing ito? Pwede po kayong mag-closing prayer? Yes po, opo. Salamat, Pastora. Salamat sa buhay ni Pastor Jess sa Panginoon. Sabi nga sa Israel, toda raba sa Panginoon. Hallelujah. We worship you, we glorify your name, Father. We thank you. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong banal na salita. Na kami ay ginigising ninyo at tinuturuan sa pamagitan ni Pastor Jess. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, ingatan siya sa anumang uri ng palasor ng kaaway, hindi makapanayig sa kanya, maging sa kanyang mga misyon at sa kanyang pamilya, at sa kanyang masasakupan, maging ilaw at asin at hindi makalingon ang kaaway sa kanyang buhay. Panginoon dun sa bawat isa sa amin. Panginoon na nandito, si Josie, Joe, at sa lahat, Panginoon, na ginagamit mo at nakikinig, nawa maging malinaw sa aming mga puso na umasa kami at manalig at magsaliksik ng banal na kasulatan upang hindi kami mailigaw ng anumang turo, Panginoon. Sapagkat inutos mo rin po, nag-iingat mo kami. Salamat po sa inyong kabutihan at tabag. Salamat sa kagandahan loob na tinatamasa namin sa kabila ng aming mga pagkukulang at kahinaan. Tuloy mo kami binibigyan ng pundasyon sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoon Jesucristo. Tulungan mo po ang bawat isang nangihina. Tulungan niyo po ang mga pamilyang nagkakawatak-watak. Nagkukulang sa anumang bagay, lalo na sa mga financial.
Bigkisin mo kami sa pag-ibig, bigkisin mo kami sa iyong pagmamahal, Panginoon. Pag-isahin mo ang laman ng aming mga puso, isipan, isang panampalataya, isang puro, Panginoon. Na ikaw ay maparangalan sa aming mga buhay at magawa namin ang iyong kalooban. At higit sa lahat, maihayag namin ang buong tapang sa mga taong nagugulamihan. Gamitin mo po ang gawain nito, ang bawat isa sa amin. At tatagin niyo po kami, Panginoon, sa mga darating pa mga pagsubok, pagdutami. Hayaan niyo po kaming lumakad sa inyong katuwiran. Wala po kaming magagawa, Ama, kundi kami sasamahan ng Banal na Espiritu at di kami tutulungan ng Panginoon sa Kristo. Salamat po sa kagandahan loob ninyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, sumayin niyo ang pagpapala at kagandahan loob ng Diyos. Amen and amen. 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 God bless po. God bless po. God bless po, Salamat. God Pastor bless po. Jess. God bless po. Thank you, God Pastor bless. God bless Jess. po. Thank you, Pastor Pastor Jess. Jess. Thank you, God bless Pastor po. Ra. God bless you. Thank you po. Every victory, Thank you let po. it be said of Pastor me. R, saan mo natutunan? Pastor R, saan niyo po natutunan yung tadaraba? Tinuro ng Holy Spirit. Okay po. Tinuro ng Holy Spirit yan eh. Salamat sa Panginoon. December. Okay po. Salamat Tadaraba, po. God bless po. Apo, God siya lang bless. po. Bye-bye. Kaibigan Good lang. night po sa inyo. Okay po. Good night po. Thank you, Pastor Jess. Sorry to God po sa God buhay ng bless. bawat isa ng Pastor. God bless po. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. O ikaw lamang, kaligtasan sa